Ang 6 na bagay na wag mong gagawin sa asawa mo. Una, wag mong i-criticize ang pamilya niya. Kahit sinong Pilipino. Kapag kinanti mo ang pamilya niya, parang siya na rin ang kinalaban mo. Parang siya na rin ang sinaktan mo. Sa totoo lang, wala ka naman talaga doon nung lumaki siya. At ano ang pinagdaanan nila bilang pamilya. Ito na yata ang isa sa pinakamalaking dahilan ng isang malaking away. Kung may issue, daanin sa it doesn't matter what will you say. It's how you say it. Pangalawa, walang kwentuhang ex. Tama, ito na naman. Lagi naman kasama ito sa listahan. Gaya ng sinabi ko, babagsak sa pagkukumpare ang usapin dito. Whether you like it or not. Kung ayaw mo ng malaking gulo, huwag gagawin ito. Pangatlo, hamon ng hiwalayan. Eto na naman tayo. Lagi na lang ang biling ko na kapag nag-away, walang hamunan ng isang bagay na pagsisisihan sa bandang huli. Ang mahirap dito, baka ang isa sa inyo pumatol. O kaya, kung walang pumatol, baka isipin na lang na palagi na option ito at nasa isip na darating at darating sa inyo ito. Again, ang pag-aaway ay isang pag-uusap din. Iba nga lang ang tono. Kung mainit na, magpalamig muna. Then, balik na lang ulit hanggang sa maayos. Pangapat, walang tawagan ng pangit na pangalan. Minsan ko nang narinig sa isang restaurant na ang tawag ng isang tao sa kanyang asawa ay taong walang alam. Ang eksakto niyang sinabi, alam mo naman yung asawa kong walang alam. Ano din kaya ang tawag sa kanya ng asawa niya kapag nakatalikod siya? Panglima, matulog ng galit. Masarap ang tulog ng walang iniisip at pagpapasalamat lang ang nasa puso mo. Ang hirap matulog ng may kaaway, lalo na kapag asawa mo ang kaaway mo. Kung posible, hanggat maaari, huwag matulog ng galit sa isa't isa. Pag-usapan na yan, kahit puyatan, basta't matapos lang. For sure, kung gagawin nyo ito, malaki ang pakinabang nito sa pagsasama nyo. Promise. Wala namang nagsabi na masarap mag-asawa ng diretsyo. Meron at merong problema yan. Sure ako dyan. Depende na lang sa mag-asawa kung paano magiging peaceful ang pagsasama na yan. Kaya napaka-importante sa pagsasama ang blessings ng Diyos. Maniwala ka, kailangan nyo ang Diyos sa gitna ng pagsasama nyo. Sabi nga sa Mark 10:9, therefore, what God has joined together, let no one separate.